Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Papanood tayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Mayroon din po tayong Informador Meta or Facebook page. Follow na po kayo. Subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog. Ito, pag-usapan natin itong mga itong mga DDS. Parang nauuso sa mga DDS ang motorcade. Pagdating nila dun sa Cebu, sa halip na rally, motorcade, caravan sila, nakamotor, mga nakamotor, may ilang sasakyan. Tapos kanina na naman, January 31, ang akala natin, January 31, may malaking rally sila, one time, big time. Ay di pa pinagmamalaki nila yan, one time, big time, January 31. Ay ang nangyari, yung one time, big time, motorcade na naman, mga riders, nakamotor. Bakit sila ganyan na ngayon ang ginagawa, mga riders na? Yung sa Cebu, riders din. Dito sa Manila, ngayong araw, riders din. Bakit? Unang-una kasi, hindi sila nakakatipo ng maraming tao. Yung rally kasi, ano yan talagang ang mga tao, kailangan sa kanila, dahil ano yan, politiko yan, hindi naman yan a-attend sa rally ng walang sasakyan. Ganyan sa kanila May baon, pagkain, may allowance pa. Ganyan sila. Ang problema, ay mukhang nagagastusan sila ng malaki, kukunti pa rin ang dumarating. Samantalang sa riders, pag mga ganyan na riders, mga riders, may grupo na yan Organized na yan mga riders. Mayroon na yung asosasyon ng mga riders. Halimbawa sa Quezon City, sa Manila, may asosasyon na yan. Maraming grupo ng mga riders yan. Ngayon yung mga riders na yan, mahilig magmumotor, mayroon na yung mga president, officers. Pag kinausap mo yung president, sabihin mo, pwede ba yung grupo mo sumama sa rally ng mga riders, magmumotorcade? Magkano? Libre ang gasolina. Halimbawa, 150 or 200 pesos. Pwede na yan. Pagkatapos may allowance pang, may pagkain pa. Katapos may bayad na 500. Pwede na yan, yung abala daw sa maghapon. Ganun yun. Kakausapin mo lang yung president ng rider. Mayroon na silang grupo. Kaya ganyan yan. Hindi naman talaga yan yung mga sumasama dyan. Hindi naman talaga yan yung DDS talaga. Pag kinausap na naman yan, kahit Marcos ang kumausap dyan, sasama na naman yan. Bibigyan mo lang sila ng t-shirt. Di siyempre kung Sara or kung Duterte, green. Ganyan naman yung mga riders ano yan? Kumbaga, kung may kumausap sa kanila, sige, basta't may pagkain, kargahan nyo ng gasolina yung aming motor, tapos may allowance kami, yung abala sa amin maghapon, 500, 1,000, o kung magkano man. Kayang-kaya naman nila Chavit yan, nila Mike, Defensor. Marami silang pera At least sa ganon, kahit kukunti yung riders, may yan pag pinadistansya mo yan, distansya, sa kalsada, lalabas niyan, mahaba na rin. Tapos, galing sa isang lugar, pupunta sa isang lugar, di maraming taong nakakakita. Kaya mas gusto na nila yung riders ngayon. Kasi palpak yung kanilang mga rallies dati. Mananawagan sila ng rally. Kung darating 150, malaki na yon. Samantalang dito sa riders, kung kausap mo yung presidente ng riders, may grupo na yan. Bibigyan mo na lang sila ng mga t-shirts. Tapos lagyan mo ng mga flaglets yung kanilang kargahan mo ng gasolina, may pagkain ng nakaredy, tapos may allowance sila para pag-uwi nila. Ano na yan? Actually, hindi naman talaga yan totoong DDS. Mayroong iba dyan o marami rin DDS. Pero ano naman yan pag may kumausap dyan na ibang grupo, halimbawa, kausapin na naman ng grupo ni PBBM yan, o rally naman, pro-BBM rally, ay okay pa yan. Bibigyan mo na naman sila ng t-shirt ng pro-BBM. T-shirt na. Kaya ano yan, yung mga riders, at ganyan talaga yan. Ano yan, kung sinong magontrata sa kanila, kukontratahin mo lang naman yan.
Ganyan yung nangyayari diyan. Hindi yan tulad ng mga leftist na talagang 'pag nag-rally paninindigan talaga yan, paninindigan, ha? Pero yang mga ganyan na riders, usually 'pag kinausap yan ng grupo ng Duterte, Duterte sila. 'Pag kinausap yan ng grupo ng Marcos, Marcos din sila. Ano yan, eh, ganyan talaga yan, ano lang yan, um, weather-weather lang kung sinong kumausap dun sila. Pero mayroon din talaga diyan mga DDS. Pero ang ibig kong sabihin, hindi naman lahat ng sumasama diyan DDS. Usually, kinukontrata yung rider, yung grupo ng rider. Alam na yan ng mga politiko. Kasi kung politiko gusto kong mag-caravan, motorcade, may mga riders ka, alam mo na kung sinong kukontakin mo. Ganyan yan. Kaya sa party nila na nila Mike Defensor, nila Chavit, mas okay na sa kanila yung riders. Kasi sigurado pa. Yung sinabi mong 100 na riders or 150, 150 talaga yan. Ha? Oo. Tsaka yung computation ng gastos mo madali kaysa dun sa hihingi ng pang-arkila ng mga van, ng mga sasakyan. Hindi naman darating o kung may darating, ang sabi 50 sila, ang darating lang 10. Wala. Kaya diyan na lang sila sa rider. Kaya lang hindi mo naman mapapaano, kung people power naman ang plano mo, hindi ka naman makaka-people power na rider lang. Ang kailangan sa people power, talagang marcha. Yung mga tao nagmamarcha. Hindi naman nagmamarcha yung mga riders. Pwede yan, may kombinasyon, rider. Kaya lang, nahihirapan sila doon. Kapag taong magmamarcha, nahihirapan sila. Hindi sila nakakamobilize. Wala na kasing masyadong tao ang Duterte. O ang nagmo-mobilize ng malaki, iglesia. Ang problema sa iglesia, ayaw naman silang pahaluin doon. Pag ang iglesia nag-rally, ayaw nilang may kahalong iba. O, ayaw nilang may DDS. Naalala nyo yung rally noon sa kailan ba yun? Yung sa Luneta. Gusto sanang pumasok ng mga DDS. Hindi naman pinayagan ng iglesia eh. Ayaw nila. Kaya yan, ang iglesia kayang mag-mobilize ng tao. Hindi riders, talagang tao. Pero sila Eric Celes, yung laging nagrarally na DDS, wala, 35 lang kaya nun. 35, 50, malaki na ang 100. Mga vloggers pa lahat, halos. Kaya dito na sila Mike Defensor sa riders. Yung sa Cebu nila, riders din yun. Sa Manila na naman ngayong riders. Ano nga palang nangyari doon sa one time, big time ni Chavit? Sabi ngayong 31 yun. Ang kinalabasan pala, riders lang. Yung pala yung kanilang one time, big time. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog